Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 1, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa transactional na teksto. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto. Liham pangkaibigan, pangungumusta. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Gaya ng pakikihalubilo sa ibang tao o pagpapakilala, pangungumusta, pag-anyaya sa pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pakikisangkot sa biruan sa positibong paraan, at pagtatanong. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, gaya ng pang-abay, panang-ayon at panalungat. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia, text, headlines, subtitles, at slogans. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral bilang ng gawain 1. Tara basa. Basahin ang tulang formularyo ni Andeline R. Tahanlangit at talakayin sa klase ang sumusunod na tanong. Formularyo ni Andeline R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan. Magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda. Mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampasang kahon, basahing muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Narito ang mga gabay na tanong, tungkol saan ang tula? Ang sagot, ang tula ay tungkol sa tamang paraan ng pagsagot sa isang formularyo. Number 2, ano ang formularyo? Ang sagot, ang formularyo ay isang papel o dokumento na kailangang sagutan. Dito isinusulat ang mga mahalagang impormasyon gaya ng pangalan, tirahan, kaarawan at iba pa. Number 3. Bakit kailangang pag-aralan ang formularyo? Sagot, upang maunawaan kung ano ang hinihingi sa bawat tanong o bahagi at maiwasan ang pagkakamali sa pagsagot. Tara, basa! Magbasa tayo ng isang kwento.
Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay tungkol sa Kumustahan na isinulat ni Andeline R. Tahanlangit. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ika-5 baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghiwalay. Mula kinder hanggang ika-5 baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga, habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan, ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. "Nel, pupunta na raw kami sa Maynila, sabi ni nanay at tatay. Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko." Wika ni Endong. "Kailan daw ang alis nyo?" tanong ni Jonel. "Sa makalawa na raw, sabi ni nanay at tatay," sagot ni Endong. "Basta dong, magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha?" Ang malungkot na wika ni Jonel. "Oo naman, Nel, susulat ako ng madalas." Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni na Endong patungong Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni na Jonel. Nagmamadali si Jonel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. Basahin natin ang liham. 585 Puso Street, Caloong 1, Valenzuela City, Enero 26, 2024. Mahal kong kaibigang Jonel, kumusta ka na? O ayan ha, tinupad ko ang pangako kong susulat ako sa iyo. Tunay ngang maganda rito sa Maynila. Parang hindi napapagod ang mga tao rito. Hanggang gabi ay may tao sa kalsada. Hinahanap-hanap ko na agad ang buhay dyan sa probinsya. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan, 10 ng iyong pamilya. Kami naman ay ayos lamang dito. May trabaho si tatay. Si nanay naman ang nag-aasikaso sa bahay. Nakalipat na ako ng paaralan dito. Mayroon na rin akong bagong mga kaibigan, pero ikaw pa rin ang mananatiling nag-iisang pinakamatalik kong kaibigan. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Endong. Maluha-luha si Jonel pagkatapos niyang mabasa ang liham. Masaya siya para sa kanyang matalik na kaibigang si Endong, kaya naman dali-dali siyang kumuha ng papel at ballpen upang tugunin ang sulat ng kanyang kaibigan. Gabay na mga tanong. Number 1. Sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Sagot, ang matalik na magkaibigan sa kwento ay sina Jonel at Endong. Number 2. Saan pumunta ang pamilya ni na Endong? Ang sagot, ang pamilya ni na Endong ay pumunta sa Maynila upang doon na manirahan. Number 3. Ano ang naramdaman ni Jonel noong mabasa niya ang liham ng kanyang kaibigan? Ang sagot, noong mabasa ni Jonel ang liham ni Endong, siya ay maluha-luha pero masaya. Masaya siya para sa kanyang kaibigan kahit nalulungkot siya dahil namimiss niya ito. Number 4.
Naranasan mo na bang sumulat o makatanggap ng liham? Anong damdamin ang namayani sa inyo noong mga sandaling iyon? Halimbawa ng sagot ng mag-aaral. Opo, naranasan ko na pong makatanggap ng liham mula sa aking pinsan na nasa probinsya. Ako po ay natuwa at kinilig, lalo na't hindi kami madalas magkita. Iba po talaga ang saya kapag may sulat na galing sa taong mahalaga sa iyo. Number 5. Mayroon din ba kayong kaibigang nasa malayo na ibig ninyong kumustahin? Mahalaga bang makumusta sila? Pangatwiranan. Halimbawa ng sagot ng mag-aaral. Opo, mayroon po akong kaibigan na lumipat sa ibang lugar. Gusto ko po siyang kumustahin. Mahalagang makumusta ang kaibigan kahit malayo na siya para alam niyang hindi ko siya nakakalimutan. Ang pagkakaibigan ay dapat pinangangalagaan kahit hindi na magkasama araw-araw. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, wika-rambulan. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng salitang initiman. Number 1. Kinalulugdan ng marami ang mga Pilipino. Ang sagot, kinatutuwaan. Ulitin natin, kinatutuwaan. Number 2, walang puknat ang kanilang kwentuhan. Ang sagot, tigil. Ulitin natin, tigil. Kaugnay na paksa bilang isa, transaksyonal na teksto, liham pangkaibigan, ikalawang araw. Tekstong transaksyonal. Ano nga ba ito? Ito ay social na gawain kung ito ay nasasangkot sa pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. Ito ay formal na paraan at may tiyak na target na mambabasa, tiyak na layunin at tiyak na paksa. Karaniwang ginagamit dito ang ikatlong panauhan na siya, sila, may, nila, at iba pa sa paglalahad ng teksto. Ibang tao ang target nitong mambabasa. Ito ay naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya. Magbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan. Nagbibigay ng impormasyong nanghihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya'y nagbibigay mensahe sa iba. Kontrolado ang paraan ng pagsulat dahil formal ang estilo ng pagsulat na kailangang sundin. Halimbawa nito ang balita, artikulo, talambuhay at patalastas. Liham pangangalakal, papel sa pananaliksik, ulat, review, sanaysay, pampanitika na nangangatwiran, interview, editorial, dokumentaryo at iba pa. Pagproseso ng pag-unawa. Tula, basa. Basahin ang tulang pinamagatang Tatak Pilipino ni Andelaine R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa tula. Tatak Pilipino na isinulat ni Andelaine R. Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama, kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti. Kumustahan ay walang puknat at pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas nakatagong mga kasangkapan
maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili. Masayahin pangat, laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali. Madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Gabay na mga tanong. Ano-anong katangian ang taglay ng mga Pilipino? Sagot, ang mga Pilipino ay mabuti, magalang, masayahin, matulungin, magiliw sa bisita, hindi makasarili at palakaibigan. Marunong din silang makisama at makitungo sa kapwa. Number 2. Anong damdamin ang namayani sa inyo matapos mabasa ang tula? Sagot, ako ay natuwa at naging proud na ako ay isang Pilipino. Nakakatuwang malaman na maraming magagandang katangian ang mga Pilipino na dapat ipagmalaki. Number 3. Makikita pa rin ba sa kasalukuyan ang nasabing mga katangian? Sagot, opo, makikita pa rin ang mga katangiang ito sa ating mga tahanan at pamayanan. Marami pa ring Pilipino ang magalang, masayahin at palakaibigan. Kahit sa online, may mga taong handang tumulong at makipagkaibigan. Number 4. Taglay mo ba ang mga nabanggit na katangian? Patunayan. Sagot, opo, taglay ko po ang mga katangiang nabanggit. Ako po ay laging magalang sa matatanda, tumutulong sa aking mga kaklase at nakangiti kapag nakikipag-usap sa iba. Marunong din po akong magpahiram ng gamit sa aking mga kaibigan. Number 5. Gaano kahalaga ang mga katangiang nabanggit na taglay ng mga Pilipino? Pangatwiranan. Sagot, mahalaga po ang mga katangiang ito dahil ito ang nagpapakita ng kabutihan at kagandahang loob ng mga Pilipino. Dahil dito, tayo ay nirerespeto at minamahal ng iba. Nakakatulong din ito para magkaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pamilya, paaralan at komunidad. Pinatnubayang pagsasanay, liham ko, buuin mo. Buuin ang liham gamit ang mga sumusunod na datos. Tingnang mabuti ang item 1 hanggang 5 at pagsunod-sunurin ito sa formang isang liham na ating tinalakay. Narito ang sagot. 1212 Apollonia Street, Mapulang Lupa, Valenzuela City, Mayo 17, 2024. Mahal kong kaibigang Clyde, kumusta ang araw mo? Kumusta kayo ng pamilya mo dyan sa Amerika? Kami naman ay ayos lang dito. Palagi mong iingatan ang kalusugan mo at hindi na tayo bumabata. Marami na nga akong iniindang sakit sa katawan ko. Natanggap ko nga pala ang mga ipinadala mo noong isang araw. Maraming salamat at hindi ka pa rin nakalilimot. Palagi kong dasal ang kaligtasan nyo ng iyong pamilya. Patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon nating may kapal. Nagmamahal, June. B. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Elemento ng multimedia. Number 1, teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Number 2, imahe. Ito ay mga larawan. Larawan na kinetika, animations, mga graphic, at iba pang mga visual na elemento
na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Number 3, audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto at iba pa. Number 4, video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Number 5, animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Number 6, interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga form at iba pa. Its slogan. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. Number 1, may liwanag ang buhay. Ang sagot, Meralco. Number 2, dadaloy din ang ginhawa. Ang sagot, Maynilad. Number 3, abot mo ang mundo. Ang sagot, globe. Number 4, pambansang manok. Ang sagot, andoks. Number 5, masarap kahit walang sauce. Ang sagot, chooks to go. Paglalapat at pag-uugnay, pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Iskit mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng iskit, hingil sa pakikihalubilo sa ibang tao. Pangkat 1, pagpapakilala at pangungumusta. Pangkat 2, pag-anyaya sa pagkain at pagpapatuloy sa bahay. Pangkat 3, pakikisangkot sa biruan sa positibong paraan at pagtatanong. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Una, teamwork o partisipasyon. Pangalawa, angkop na diksyon sa pagpapahayag. Pangatlo, pagkakatugma sa tema. 10 puntos ang napakahusay, 5 puntos naman ang katamtaman. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na panang-ayon at panalungat. Pagproseso ng pag-unawa. Pang-abay. Ito ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, gayon din sa mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. Mga uri ng pang-abay. Una, pamanahon. Pamanahon ang pang-abay kapag nagsasaad ng panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. Halimbawa, tuwing gabi. Tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. Pangalawa, panlunan. Panlunan ang pang-abay kapag nagsasaad ng lunan o pook na pinangyarihan ng kilos.
Halimbawa, sa paaralan. Itinuturo sa paaralan ang kagandahang asal. Pangatlo, pamaraan. Pamaraan ang pang-abay kapag nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos. Halimbawa, malinaw. Malinaw magsalita ang aming guro. Pang-apat, panulad. Panulad ang pang-abay na nagsasaad ng paghahambing. Halimbawa, lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan ito. Panglima, panggaano. Panggaano ang pang-abay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Halimbawa, hustong. Hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. Pang-anim, pang-agam. Pang-agam ang pang-abay kapag nagsasaad ng pag-aalinlangan o di katiyakan. Tinatawag din itong pang-abay panubali. Halimbawa, siguro'y. Siguro'y magbabago na siya. Pang-pito, panang-ayon. Panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. Halimbawa, totoong. Totoong mahirap mag-aral. Pang-anim, panalungat. Panalungat ay pang-abay na nagsasaad ng pagtangi, di pagtanggap o pagbabawal. Halimbawa, hindi bumabagsak ang batang masipag. Pang-siyam, panunuran. Panunuran ay pang-abay na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod. Halimbawa, kahuli-hulihang. Kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Pang-sampu, pamitagan. Pamitagan ay pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. Halimbawa, opo. Opo, tapos na po ang gawain ko. Pang-11, panuring. Panuring ay pang-abay na nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa, maraming salamat. Maraming salamat at tinulungan mo ako. Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa salitang kilos o pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon sa pangungusap. Number 1, siguradong. Siguradong galit na naman si nanay dahil ginabi ako sa pag-uwi. Number 2, tiyak. Sa paghina ng ekonomiya ay tiyak na maraming mawawalan ng trabaho. Number 3, tunay. Tunay na mahusay umawit si Celia. Number 4, oo. Magaling na doktor ang kaibigan ko. Number 5, talagang. Talagang mapaparami ka ng kain kapag sinigang ang ulam.
Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panalungat sa pangungusap. Number 1, huwag. Huwag tularan ang mali niyang ginawa. Number 2, hindi. Hindi mabuti ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Number 3, ayaw. Ayaw niyang sumagot sa mga mensahe ko. Number 4, hindi. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Ginang Ramos. Number 5, di tama. Di tama ang pagsagot ng pabarang sa magulang. Pinatnubayang pagsasanay. Tara, basa. Basahing muli ang tulang Tatak Pilipino ni Andeline Tahanlangit. Tatak Pilipino na isinulat ni Andeline R. Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama, kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti. Kumustahan ay walang puknat at pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas nakatagong mga kasangkapan, maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili, masayahin pangat, laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali, madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Gabay na tanong. Number 1. Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang hinighlight o initiman? Sagot, pang-abay. Pang-abay. Pang-abay sa tula. Balikan at basahing muli ang tulang Tatak Pilipino. Itala ang mga salitang initiman at tukuyin kung anong uri ng pang-abay ito. Isulat ito sa talaan. Narito ang halimbawang sagot. Pang-abay, walang. Uri, panalungat. Pang-abay, tiyak. Uri, panang-ayon. Panang-abay, hindi. Uri, panalungat. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. A. Tukoy pang-abay. Sa lungguhitan ang pang-abay na panang-ayon at panalungat na ginamit sa kwento. Ang ating kwento ay tungkol sa kumustahan na isinulat ni Andeline R. Tahanlangit. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ika-5 baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghiwalay. Mula kinder hanggang ika-5 baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga, habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan, ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. Nel, pupunta na raw kami sa Maynila, sabi ni nanay at tatay. Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko. Wika ni Endong. Kailan daw ang alis nyo? Tanong ni Jonel. Sa makalawa na raw, sabi ni nanay at tatay. Sagot ni Endong. Basta dong, magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha? Ang malungkot na wika ni Jonel.
Oo naman, Nel. Susulat ako ng madalas. Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni na Endong patungong Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni na Junel. Nagmamadali si Junel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. Ay. Pabaong pagkatuto. Bumuo ng liham pangungumusta sa kaibigan na ginagamitan ng mga pang-abay na panang-ayon at panalungat. Pagninilay sa pagkatuto, give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panang-ayon at panalungat. Narito ang mga halimbawang sagot. Pang-abay na panang-ayon. Number 1. Oo, sasama ako sa inyong lakad mamaya. Number 2. Siyempre, tutulungan kita sa iyong proyekto. Number 3. Tunay na masarap ang luto ng iyong ina. Number 4. Talaga nga namang kamangha-mangha ang kanyang talento. At number 5. Oo nga, dapat tayong maghanda para sa darating na pagsusulit. Narito naman ang mga halimbawa ng pang-abay na panalungat. Number 1. Hindi ako sang-ayon sa kanyang desisyon. Number 2. Gusto ko sanang sumama ngunit ako'y may sakit. Number 3. Tinulungan niya ako subalit hindi ko pa rin natapos ang proyekto. Number 4. Marunong siyang magbasa, datapwat nahihirapan siyang sumulat. At number 5. Bagaman umuulan, pumasok pa rin kami sa paaralan. Pagsusulit, panuto, ikahon ang pang-abay sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay panang-ayon o panalungat. Sa lungguhitan ang salita na binibigyang turing ng pang-abay. Number 1. Opo, napakaganda ng mga tanawin dito sa Palawan. Pang-abay, opo. Panang-ayon. Number 2. Walang maidudulot na kabutihan ang panunukso. Pang-abay, walang. Panalungat. Number 3. Talagang laging maliksi ang batang iyan. Pang-abay, talagang. Panang-ayon. Number 4. Hindi nakatatawa ang mga biro mo. Pang-abay, hindi. Panalungat. Number 5. Sige, tutulong ako sa paggawa ng malaking parol. Pang-abay, sige. Panang-ayon. Number 6. Tiyak na mas mahusay sa pagtugtog ang pangkat natin. Pang-abay, tiyak. Panang-ayon. Number 7. Hindi natukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pang-abay, hindi. Panalungat. Number 8. Siguradong napakahaba ang kwentuhan ng magkapatid. Pang-abay, siguradong, panang-ayon. Number 9. Huwag magdala ng anumang uri ng bala sa paliparan. Pang-abay, huwag. Panalungat. Number 10. Ayaw niyang pakinggan ang paliwanag ko. Pang-abay, ayaw. Panalungat. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.